Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. No? Ang pag-usapan natin mga kababayan, ito pong mainit na mainit, no? Parang patuloy pa rin nasa lutuan, no? Patuloy pong nagbabaga, kumukulo, daig pa ang bulkan. Di ba? So ang usapin po ay tungkol po dito sa investigasyon na nangyayari ngayon, whether sa lower house or upper house o itong sa independent commission na nagsisimula na pong mag-imbestiga ng mga proyekto ng infrastruktura ng DPWH. So kahapon po sa Senado, nagsimula na po ang bagong Blue Ribbon Committee sa pamumuno po ni butihing Senator Ping Lacson. Sa akin pong opinion, napakaganda po ng daloy ng kanyang committee kahapon, no? At talagang siya po ang naging committee chairman ng yung talagang alam niya ang gagawin niya, no? Talagang he handled it professionally and with decorum. No, talagang malalaman mo na hindi siya nangangapa sa dilim. Talagang alam niya ang gagawin niya kasi siya po ay seasoned veteran senator. Ngayon, mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa mga mandarambong na mga district engineers diyan po sa 1st District ng Bulacan na mga kawani ng DPWH na sila po ay tinanggal na sa pwesto at kinasuhan. Unahin natin dito mga kababayan, ito po no, yung si Bryce Hernandez ay mukhang tinatakot sila ng kanilang former boss na si Alcantara at lahat sila ang pinaaako ng kasalanan at kagaguhan ng kanilang boss. At the same time, biruin nyo mga kababayan, ginago nila ang ating pera. Ginago nila ang mga perang padala ng mga OFW. Ginago nila ang mga pinaghirapan ng mga ordinaryong mamamayan na kinakaltasan pa ng mga taxes. Ginago nila ang pamalaan na utang dito, utang doon, tapos tayo naman pala ang magsasaper. Sila naman ang magpapakalangit, magpapakaligaya. Lumagpas pa sila sa cloud 9 sa kaligayahan mga kababayan. Siguro evident naman sa inyo yung karangyaan ng kanilang pamumuhay, yung mga material na bagay na meron sila na mamahalin. Baka hindi lang yan, baka mayroon pang mga nabiling mga isla yan. Baka may mga nabili pang mga ari-arian yan sa ibang bansa, lalo na sa katakawan, itsura ni Henry Alcantara. Yung mga pamilya nila nakinabang dahil sa atin, di ba? Nagpapakapagod kayong gumising ng umaga, pag umuulan, wala kayong masakyan. Pag na-late ka dyan sa bus stop, mag-antay ka na naman ng 1 o 2 oras, nanganganib ang buhay mo, lalo na pag 10 oras ng gabi. Pag binabaha, lalong delikado. Baka magkaroon ka ng sakit, no? Maulanan ka, o kung mahinang resistensya mo, sa mga manufacturing, sa mga nagbobote, nangangalakal, hirap na hirap. Tapos ang mga hinayupak na ito magdadala ng bulto-bultong pera sa kasino. Ipapatalo, ipapanalo, pero sa kanila pa rin sila lang ang nakinabang. Pinaghati-hatian po nila ang pera ng kaban ng bayan, kasangkot ang mga matataas na mga government officials at mga kapwa nila government employees at mga kontraktor. No? So shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Unahin natin ito mga kababayan, ito pong quote card dito sa Pilipinas Today. Ayan po. Ha? Sinabi ni dating DPWH Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Hernandez na pinaaako umano. Pinaaako. Kumbaga sinabihan sila ng kanilang boss na si Henry Alcantara. Sorry. Yung boss nila si Henry Alcantara, ang lahat ng problema sa flood control projects. Ito po, pinalalabas ni D.E. Alcantara na kami na lang ang mastermind at wala silang alam. Tinakot pa niya ang mga kasama namin na kapag hindi ko mampi sa kanya, idadamay niya sa amin. Ayan, nananakot po. Nananakot si Henry Alcantara. Siyempre, maraming pera. O, di ba naalala nyo? Huwag kang mag-alala ma'am, may nakausap na ako. O, di ba? Ganyan. Siyempre, sa mga mamamatay tao, sa mga hide killers, basta the price is right. Wala silang pakialam kung sino ang gusto nilang itegi. As long as the price is right. Yun po yun. Kaya mong magbayad. Pag sinabing 100,000 piso, okay, ako na bahala. Ganun po. Daming nakuha nitong si baboy na Henry Alcantara. Diba? Ikaw ba naman, sa harapan mo, nilatagan ka ng bilyon?
Nakita nyo yung video ni Magalong, gaano kakapal ang perang bilyon na tagwa 100,000 pesos, di ba? Hindi mo kaya yan mabuhat. Gagamit ka dyan ng pork clip. O baka ang i-pork clip natin si Alcantara. Tinatakot po sila Hernandez at yung mga kasamahan niya na pag hindi nyo inako, hindi kayo ang mastermind, sabihin nyo kayo ang mastermind. Kasi kayo ang nagpipirma-pirma dyan. Sinabi kasi ni Alcantara, pag pinirmahan na po ng mga tauhan ko, pipirmahan ko na lang yan kasi nagtitiwala ako sa kanila. O diba, gusto niyang ilusot yung sarili niya. Eh gago ka, bakit ka pumirma? Diba? Tanga ka. O, ha? Nagulat na lang po kaming dalawa ni Engineer JP Mendoza na pinapaako po sa aming dalawa ang problema sa mga flood control projects. Siyempre po, hindi po kami pumayag. O, doon po nagsimula ang paninira at pagdidiin sa amin sa mga anomalya at pinalalabas ni D. Alcantara na lang mastermind, wala siyang alam. No. Idinagdag niya, tinatakot pa umanos ni Alcantara ang iba nilang kasamahan na idadamay sa kanilang dalawa ni Mendoza kapag hindi sila kumampi sa kanya na siyang namang tinanggi ni Alcantara. O ayan. Tumatanggi ang mokong. Oo, siyempre. Meron ba namang magnanakaw na aamin? Di ba? Eh di pag umamin, eh di guilty ka na, huling-huli ka. O ano ang depensa dyan ni Alcantara? Ha? Hindi po totoo na tinatakot ko po yung mga tao. Ang sinasabi ko lang po sa kanila ay magsabi ng katotohanan during kung ano ang nangyari sa meeting. O ano ba talaga ang katotohanan? Paano mo ni-explain? In-explain na nga ni Bryce Hernandez yung pera eh. In-explain na ni Bryce Hernandez yung pera. Ha? Alcantara. Paano? O yun ang katotohanan. Ang gusto mo magsinungaling? Ha? Eto pa mga kababayan, yung larawan na yan. Yung larawan na yan na pinakita ni Erwin Tulfo mga kababayan. Ha? Teka, pakita ko lang sa inyo. Ito po. Paano mo papaliwanag yan? Yung sa quote card din ng Pilipinas Today. Huwag mong sabihin, wala kang kinalaman eh. Andun ka sa limpak na perang iniimpake. Sana, tinanong mo saan galing itong mga iho. Napakarami niyan. O diba? Kung totoong wala kang sala, kung talagang ayaw mo sa korupsyon, tinanong mo sana yung mga tauhan mo, hoy, saan galing yan? Bakit nyo iniimpake dito? Sa opisina ko, sa opisina natin. Saan galing yan? Sino nagbigay niyan? Kung wala ka talagang alam, magdidiwara ka, ay ako masabit dito. Isusumbong ko kayo. Eh hindi. Parang ikaw sa larawan na yan, ikaw ay nagsusupervise. Huling-huli ka ni Erwin Tulfo, tapos pabubulaanan mo. Nagsabi ng totoo yung tauhan mo, first district engineer mo pa, assistant. Ha? Nagsabi ng totoo. Ang sabi mo, magsabi ng totoo. Nung nagsabi ng totoo, kinokontra mo, di magsinungaling na lang pala. Ano ba talaga? Nung nagsabi ng totoo, nagagalit ka. Pag magsabi ng kasinungalingan, sabi mo, magsabi ka ng totoo. Di ba ano ba talaga? Saan lalagay si Bryce Hernandez? Kupal ka pala. Di ba mga kababayan, nakakaasar lang? Sige nga, isipin ninyo, saan lulugar itong mga witness na ito na resource person at kinontempt? Na-contempt po silang lahat, pati si Diskaya na sinungaling din. Pag nagsabi ng katotohanan, huwag kang magsinungaling. Nung nagsinungaling, magsabi ka ng katotohanan, ano ba talaga? Ako litong-lito. Nag-advise ka pa. Nung sinabi yung katotohanan, sinabi mo huwag kang magsinungaling. Ano ang katotohanan sa'yo? Ano ang kasinungalingan sa'yo? Huling-huli ka. Diba? Yung right hand man mo sa paggawa ng mali, umamin na. Kasi in-advise mo sila, umamin kayo, magsabi kayo ng katotohanan. Ayun na nangyari sa meeting. May picture pa, nilabasan ka ng ebidensya, nandun ka. Ang dami mong kasinungalingan, mga kababayan, kung ano-ano pang pinagsasabi niyang kasinungalingan. Buti na lang na-contempt ka. Nako, mauubos yang mga yan, mga kababayan. Ha? Hindi ka makaporma kay Erwin Tulfo, nilabasan ka ng ebidensya. Now, eto pa mga kababayan, itong nakakabisit lalo. Ha? Biruin ninyo, diyan po sa ulat ng politiko. Kay Boss Henry 40, kami tagbi 20. Bryce Hernandez details split in kickbacks from Ghost Project. Ay grabe mga kababayan. Bilib ako. May Ghost Projects pa. Ha?
Tagbi 20, ganyan po nila ginago ang pera ng kaban ng bayan. Biruin ninyo mga kababayan, kaya pala ang gaganda ng mga gamit. Mula sa sakyan, sa mga koloreto sa katawan. Malay nyo, ang ganda pa ng bahay niyan. Malay mo, may bili pa ng resort yan. Malay ninyo, nagbakasyon na yan sa iba't ibang parte ng mundo. They're living a very luxurious life. Ilang taon na nilang ginagawa yan. Pasalamat na lang tayo sa ating Pangulong Marcos. At meron siyang political will na ilabas yan. Si Digong, anong ginawa ni Digong? Inilabas nga, inimbestigahan ba? Wag, madadama yung panganay ko. Problema na nga ako dyan eh. Murahin ko na lang. Diba? O ngayon, anong natagpuan natin? Pinaghati-hatian po mga kababayan. Pinagparty-partihan. Kung nakita nyo yung lamesa, diba? Una, bulto ng pera. The next slide, unti-unti nang pinaparte. Yung final slide, alam na kung kanino pupunta yung itong party na ito. Alam na sinong tatanggap ng pinakamarami. Ayan, 40% o 40 kay Henry, 20 sa amin. O ayan, Porsyentuhan mga kababayan, nakikahiya. O, quote, meron po kaming sharing na pagkumita po, si Boss Henry, meron pong 40%. Ako po may 20%. Si JP Mendoza merong 20%. At si Engineer Paul Duya meron din pong 20%. Oy, malaki kay Henry Alcantara. Pero sinasabi niya, wala ako alab dyan. Yung mga ari-arian ko, regalo lang po. Ay, tawira, maniwala kami. Naimbestigahan na kayo ni Ping Lacson eh. Oo. The admission came after the Senate granted Hernandez legislative immunity. Pag may legislative immunity, hindi mo pwedeng dalhin sa korte yung sinasabi niya. Doon lang sa Senado. Allowing him to disclose details of the scheme without fear of persecution. Tama. Mamaya, siguro sa LS natin, sasabihin natin. He added that raising Tara or payoffs was one of the reason ghost projects proliferated. Yung nagkalat, yung tumataas daw na payoffs, baka hindi lang 35%, baka 40 na. O di ba, Henry Alcantara? Yun. Ina talaga, no? Yung sharing po kung magkano po lahat. Yun po parang meron pong certain percentage kung magkano po yung naging kita, yun po yung hatian. Halimbawa, tulad nung isa, 600 million. Magkano kikitain? Kalahati, 300 million atin. O magkano kay Villanueva? 30% po. Okay, bigay na yan. O magkano natira? Yung natira, 40% sa akin, the rest, tag 20 na kayo. Siguro, ganun yung pera na 1 billion na nandun sa lamesa. Yung pinakamalaki, siyempre, kay disappearing message. Di ba mga kababayan? Oy. Nako, nakakahiya po. Ito, nagtanong pa si Jinggoy. Sabi niya dito, why projects were left unimplemented? Bakit daw hindi tinuloy, naging ghost projects? Paano nyo naisip? Bakit ba? Ano rason? Tumaas ba tara o tumaas ang cost? Bakit hindi nyo ginawa yung mga proyekto? Ang sagot ni Hernandez ito, at isa na nga rin po yung kasagutan. Yung tumataas po ang tara. When asked where the money went, she said, sa proponent daw po. Honestly, wala po akong direktang pakikipag-usap sa proponent. Alcantara for his part denied Hernandez accusation. Siyempre, magdi-deny po yan, no? Kaya mag-antay ka na lang, Hernandez, sa darating din sa inyo ang independent commission. Naglilibot-libot pa lang naman eh. Ang dami po eh, 16,000 yung nireklamo eh, dun sa sumbong sa Pangulo. Grabe yun, no? O yan, mga kababayan, pinaghati-hatian po ang pondo ng taong bayan. Ang pondo sana na pakikinabangan ng mga milyon-milyong mga Pilipino dahil sa patuloy na taon-taon laging binabaha, taon-taon may pondo. Yung pala, sa sarili nilang bulsa lang pupunta ang pondo. Pinaghati-hatian, mga kababayan, at si Alcantara, tinatakot po ang mga dati niyang tauhan. Okay, kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye, God bless.